Si Bongbong Marcos, anti-epal sa pagbibigay ng ayuda. Anti-epal sa pagbibigay ng ayuda, meron siyang ganyang report. Pakinggan natin. Sa mga pulisiya. Laking gulat namin na makita namin ang comment section dahil sa dami ng suggestion ninyo. Tama lang, naihiyag ninyo ang inyong mga saloobin. At wala ring malaki o maliit na hinaing, lahat po yan ay problema basta pabigat sa pamumuhay ng tao. At nandito naman kami para makinig at aksyonan ang mga bagay-bagay na yan. Basahin natin ang ilan sa inyong mga suggestion. Mula kay Gerald ito sa DILG Memorandum Circular at kabilang rin sa provision ng GAA kung paano dapat gamitin ang pondo ng bayan. Bawal na po sa distribution ng tulong na nanggaling sa national government. Sa distribution naman, pinapag-usapan na ang pag-digitize na proseso. Ayan na, bawal daw ang epal ha. Bawal ang epal sa distribution ng mga ayuda o palakpakan. Bawal ang epal. O, eto. Bawal ang epal. Pakinggan natin itong balitang ito. O, ayan. Sige. O, pakinggan natin itong balitang ito. Bawal daw ang epal. Bawal ang epal. Pucha, nandiyan siya sa distribusyon ng 5K ayuda sa Santa Mesa, Manila. Kala ko ba bawal ang epal? Ba't nandiyan ka? Dumating yung mga distressed Filipinos from overseas dito sa Pilipinas, wala ka. Wala ka. Tapos ngayon, pumunta ka dyan dahil nagbibigay ng pera. Bakit? Para ipakita sa mga tao na ito na yung pera galing sa'yo, ulul. Hindi yan galing sa'yo, ogag. Galing yan sa pera ng taong bayan. Galing mismo yan sa kanila na mga na mga Pilipino. Yung dugot pawis, pinambibili nila ng kahit na anong mga bagay na mabibili nila, dyan galing. Yung buwis na kinukuha natin, part of it, napunta dyan sa ayuda. Hindi mo pera yan. Tapos ngayon, umi-epal ka dyan. Bawal umepal sa ayudahan, pero nandiyan ka, umi-epal ka sa pagbibigay ng 5K ayuda. Mga walang hiya kayo talaga, mga wala kayong wala kayong mga kaluluwa. Ayan oh. Picture. Pak, picture din yung mayor na San Juan. Ay, syempre, butsang ina, mga re-electionist yan mga may planong tumakbo yan sa mataas na posisyon Oh, ayan kamay-kamay. Tangina, kala mo pera niya. Kaway-kaway. Ilan lang kumakaway sa'yo? Lilima. Tangina, kung si Inday Sara nandiyan, Bongbong. Kung si Inday Sara nandiyan, dinumog na yan. Ikaw, kita mo, namigay ka na ng pera, hindi ka pa rin gusto ng mga tao. Ganyan kabulok. Ganyan kakabulok. Para kang bulok ng ngipin. Gustong ipabunot. Ganun ang trato sa'yo ng tao. Namigay ka na ng 5K, ang kumaway sa'yo, tatatlo. This is just the beginning of the distribution. This is something that... Just the beginning of the distribution. Akala ko ba bawal ang epal sa distribution? Ba't nandiyan kayong mga epal? Ba't nandiyan yan si Zamora? Ano yan, epal? Ba't nandiyan ka? Ano yan, epal? Practice what you preach. Kung ano yung sinasabi ninyo, dapat pag ganyang bigayan ng ayuda, wala kayo dyan. Pero the fact na nandiyan kayo sa bigayan ng ayuda, yung it's as if yung pera galing sa inyo. Wala kahit sang kusing galing sa iyo dyan. Hindi mo pera yan, kapal ng mukha mo. We have to do because of the sudden increase in fuel prices and ganito nangyari. Pataas na pataas at lahat ng petroleum product. Kaya we have to do this para matulungan naman natin. We will do 30,000 of the... Hindi naman sa pag-ano, nandiyan din si Isko Isko, dapat wala ka din dyan. Dapat wala ka din dyan, Mayor Isko. Para patas tayo, kami, Iskonian kami. Talagang kaibigan namin yan si Isko. Pero bawal lang epal sa bigayan ng ayuda. Dapat wala ka rin dyan. Politiko ka Sa bagay, mga constituents mo man yan, Maynila yan, pero katulad nga ng sinasabi ni Presidente, dapat walang epal, walang politiko sa mga bigayan ng ayuda. Bigayan ng ayuda to Dapat wala ka dyan, Mayor Isko. Dapat ikaw din. Zamora, wala ka dyan. Dahil mayor ka din. Ilalong-lalo ka na, Bongbong. Hindi mo naman pera yan. Dapat wala ka din dyan. Dapat ang mga nandiyan, yung ahensya ng gobyerno na magbibigay ng tulong sa mga tao na yan. Dapat wala kayo dyan. Akala nyo, bias kami? Porket kaibigan namin? Hindi, ang banateros pag tama palakpakan, pag mali banatan. Kapag nakita namin mali, kahit sino pa yan, kahit si Inday Sara pa nandiyan hindi namin papayagan yan. Basta mali sa amin. Hindi namin kaaway si Isko Hindi namin sinasabing kurakot si Isko. Ang sinasabi lang namin, bawal ang epal. Yun ang sinasabi ng gobyerno, bawal na ang epal sa ayudahan. Dapat wala ng politiko sa ayudahan.
tricycle driver, susunod ang jeepney driver, and then yung TNPS ang susunod after that. That's the one. Medyo kasi our records are not hindi kompleto. Ganito gagawin nila ha, sa mga kababayan natin. Tuwan-tuwa kayo dito. Maraming salamat sa gobyerno dahil dito sa ayuda. Pero ang problema nito, once ibinigay na nila yung ayuda, wala na kayong karapatang magano. Wala na kayong karapatang magreklamo. Parang vote buying lang yan mga bossing. Halimbawa, ako congressman, mayor, tumatakbo ko sa lugar na yan. Namigay ako sa inyo ng pera. Putangin na ninyo, pag nanalo ako, wag na kayong humingi ng tulong sa akin. Naibigay ko na sa inyo yung tulong. Kung ano man ang gawin ko sa sa lokal na gobyerno na ito, kung sa distrito na yan, kung congressman ako, kung ano man ang gawin ko, wala ka ng pake, bayad ka na. So ganun ang problema natin dito. Gaano kahaba itong problemang kakaharapin natin sa krisis na ito. Binigyan ka ng pera, tinanggap mo, salamat. Ang problema na ito, yan na yun. Yan na yun. Hindi ka na pwede magreklamo, nakatanggap ka na eh. Kaya nga dapat sa mga kababayan natin na mga naghihirap ngayon, hindi sapat nabigyan lang tayo ng ayuda. Dapat magkaroon talaga ang gobyerno ng konkreto na plano, hindi lang band-aid solution. Kasi band-aid solution yan eh. Oo, band-aid solution niya. Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, nagbigay din naman siya ng pera? Oo, nagbigay si Pangulong Duterte ng 3 tranche lang naman. 3 tranche, bawat pamilya yun ha. Ng ayuda. And aside from that, binigyan niya pa kayo ng libreng mga bakuna. Tapos, pag na-hospital kayo, binigyan pa kayo ng mga libreng ospital, mga gamot. Kompleto lahat yan. Aside from that, mayroon pang mga kalsadang ginagawa habang nagbibigay siya ng ayuda. So ito, ang problema sa gobyerno natin ngayon, wala lahat yan. Lahat ng mga sinabi ko, walang pandemya. Mayroong krisis, katulad nung COVID, may krisis, nagbigay ng ayuda one time. Si Pangulong Duterte, matagal, ilang beses namigay ng ayuda. Aside from that, may mga serbisyo pa na ino-offer sa mga Pilipino. Eto, pagbigay ng ayuda na yan, wala na yan. Wala na yan. Kasi pag tinanong mo sila, ang hirap ng buhay ng Pilipino ngayon, wala bang gagawin ng gobyerno? Sasabihin na naman, di ba nagbigay na kami? Nagbigay na kami, di ba? Naakala mo yung binigay nila tatagal ng 1 buwan. Yun ang problema natin eh. Band-aid solution. Aside sana dito sa pagbibigay, maraming salamat po. Dito sa ibinigay ninyo, baka sabihin nyo, katulad kami ng mga tumanggap ng ayuda kay Senator Bongo, sa opisina ni Senator Bongo, yung mga nasunugan dyan. Na-ungrateful din kami. No, we are grateful. Salamat po dito. Pero sana mas may matindi or mas may matibay kayong plano kung paano natin ma-weather or ma-survive itong krisis na ito. Salamat po dito sa natanggap namin, pero sana po merong konkreto na plano para pag nangyari ulit ito, hindi na tayo magbigayan ng ayudahan dahil sufficient tayo or kumbaga kaya natin, meron na tayong in place na mga proyekto, in place na mga plano na kaming mga Pilipino magbe-benefit from that. Hindi lang basta ayudahan. Kasi ito ang problema kay Bongbong sa gobyerno niya. Shortcut lagi. May problema ka, bigyan kitang pera. May issue ka, bigyan kitang pera. May reklamo ka, bigyan kitang pera. Ganun eh. Parang lahat, puro pera na lang. Buti sana kung pera nila yan. Record natin sa TNBS. Yung sa jeepney, susunod siguro late this week or early next week. So there is so much uncertainty going around. What would you like to tell our people sa mga nag-aalala po sa posibleng mangyari sa mga susunod na linggo o araw? Andito tayo, your government, nandito ang gobyerno, nandito ang pamahalaan. At talaga pinabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano pa darating para naman matiyak na patuloy na makapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy na makapasok sa trabaho yung ating mga commuter at patuloy lang at hindi naman masyadong maging problema itong nangyari nga sa Maraming BBM, maraming salamat sa pagtulong mo sa mga kababayan natin. Trabaho mo man yan. Hindi mo man pera yan. Pero salamat na rin dahil napili mo itong lugar na ito na bigyan ng ayuda. Pero pinakamaganda kasi sa lahat sana, kung nagbigay kayo ng ayuda dyan, wala kayo. Para talagang alam natin na hindi nyo ginagamit sa pamumulitika yan. Kasi kapag nagpunta kayo dyan, mga politiko kayo, nagiging political eh. Yang pagbibigay ng ayuda na yan eh. Wala kayo eh doon sa mga dumating na mga Pilipinong affected ng gera tapos nandiyan kayo namimigay ng ayuda. Kasi nga naman dyan, siyempre, siya magbibigay po, oy, thank you sir. Again, sa mga kababayan natin, hindi nila pera yan. Hindi pera ni Bongbong Marcos yan.